Kay Boss Teki, iba mag-price drop to. Okay. Super price drop. 14 Pro 256. Ito talagang ang laki ng binaba ng presyo nito. Ngayon, less 4,000. Basta napanood nyo kay Kapangs, pakita nyo lang na nakasubscribe kayo. Kita nyo, meron pa rin kayong cashback na 500. Hindi po namin pinagbabawal yung pag-update ng iOS version. So, pwedeng-pwede sa amin po talagang sasabihin namin na okay lang, pwedeng-pwede nyo po i-update yung version ng bibilhin yung phone sa amin. So yun nga mga pangs, lagi nyo sasabihin yung pangalan natin para may cashback kayo. Kasi kapag hindi, matik wala. Tanong nila, saan ba nagagalit yung mga under warranty mo? Yung mga under warranty, yan yung mga nabili tapos binenta agad. Tapos, eto rin, no? Ayan, no? iPhone 13, ayun, no? 100%. Under warranty rin yan. Pero grabe mga pang, so yung bentahan dito ng 15 Pro Max, as in talagang, ay, Diyos ko, nagmura. Yung mga naghahanap ng mga 12 Pro ngayon mga pangs, kung interesado ka pa rin bumili, mas mababa na talaga yung presyo nito. Kaya sa mga nag-aabang sabi nila kung kailan bababa yung presyo, eto na yun. Ito na yung buwan ng murahan. Yung may mga under warranty pa or hindi pa tapos yung 2 years contract kay Smart, hindi po kami bumibili and hindi rin po kami nagbebenta like 15 or 16 series. Isa yun sa mga ginagamit ko. Ano balita dyan sa mga yan? Laki kaya ng binaba ng 14 Pro Max ngayon. Ano yan? So, meron din ako may sasuggest ng mga unit na Pro Max na budget meal lang. Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kamusta kayo? Sa maganda at masayang araw na naman ng pagsasamahan natin ngayon. Sa panibagong araw, panibagong video. Today, ngayon ulit ako gumamit ng ganitong cinematic. So maganda yung pagka-cinematic mga pangs. So kitang-kita mo blurred yung gilid natin. At nakikita nyo sa atin lang talaga nakapokus yung video. So ngayong araw na to, ano ba gagawin natin? Gagawa ulit tayo ng price update. Dahil sa mga stocks, kasi siyempre sabi ko nga sa inyo, yung mga stocks pabago-bago, depende kasi yan mga pang. So kung may mga stocks na lumating or stall, ganyan-ganyan. So ngayong araw na to, pabalik tayo dun sa Teki Gadgets, dun kay Boss Teki at kay Madam Teki. So gagawa ulit tayo dun. Pero bago lahat mga pang, so shoutout sa mga nagko-comment dyan na mga taga saan. So shoutout po sa inyo. Hindi ko kayo may isa-isa pero maraming salamat po sa inyo sa mga malalayo na nanonood sa atin. Nga pala mga pang, si Papasuyo lang pala ako sa inyo. Paki-follow din po ang aking Instagram kasi inaambag na, sa totoo lang, inaambag na Instagram ko. Ito siya. Ayan, paki-follow na lang po. And siyempre, comment mo rin sa comment section kung taga saan ka. Ayan, so maraming salamat po sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta. Please like, comment, and subscribe. Kahit mabagal yung proseso, ang importante nagpapatuloy tayo sa ating ginagawa sa buhay na maganda. Okay? So, gumawa ka lang na maganda. Yun, siyempre lagi tayo magpasalamat kay Lord na sa taas. Yan, kung di dahil sa Kanya, wala tayong mga nararating sa buhay. Lahat ng nangyayari sa buhay natin dahil kay Lord yan. Okay, so yun lang. Time check. So, 4:24. So, tara. Okay, time check. 5:09. Nabutan tayo ng ulan. So, touchdown mga pang. So, dito tayo ngayon sa Green Hills na. Gagawa tayo dito sa Teki Gadgets. Okay, so balik tayo sa Teki Gadgets. Okay. 07. Ito si Boss Teki. Boss Teki, balita ko raw. Masipag mo raw may sakit. Sakit sa lalamunan. So mag-update tayo dito mga kapangs. Kasama natin si Boss Teki. Yes, sir. Meron kaming additional freebies. Ayun, para sa nalalapit na araw ng mga Muso? Araw ng muso. Ano yun? Pag bumili ka sa amin ng iPhone ngayong February, meron kang additional freebies na ayun, no? Ganda. Hey. Sa Di, lahat okay na lang bibili to? Ano yung mapapabayo lalaki to? Oo, kahit ano. Meron na siyang iPhone, pwede ka na pa mag-propose. Gamit yung necklace, no? Oo, hindi na sing-sing. Luma na yung sing-sing eh. Quintas naman ngayon. Angas, oh. Angas. Pero magaganda yan, ha? Mga original diamond yan. Uy, grabe yun, ha? Grabe yun. Mga example lang yan doon sa bunot natin. Pwede possible nilang mabunot to. Tingnan, no? kung kunyari bubunot ako. Pwede rin yun. Yan. Ayan. Ito yung Aura Share mini fan. Ayun, no? Angas, oh. Aura Share na yan, Win. Papakinabahan yun. Ito, ayun, no? Kung wala kang kandado sa bahay, pwede na yan. Ito mga isa yun sa mga bubunot dito sa palabunutan nila. Ang ganda nun, ha? Ganda nun, pag inabot mo na yung regalo mong phone, isusuot mo pa yung kwintas. Hey. Ayun, no? Tapos aawain ka lang. Ano
yung mga iba price drop mo dito, bossing? Oo, ngayong February. Di ba nag-price drop tayo nung January? Oo. Na-extend ngayong February. O kasi parang kay Boss Teki, iba mag-price drop to. Okay. Super price drop. Talagang nalaglag. Ay, ano eh, pag si Madam Teki, tapos ikaw, iba magkaiba kayo ng ano. Pag sa'yo lumapit, mas mababa yung binibig. Mas mababa. Basta ako'y tatawagin mo. Kaya pagdating mo dito, ako'y hanapin mo. Kaya swerte mo na pag ako'y tao dito. Nandiyan si Madam Teki, oh. Ayun na. Ayun o, meron ulit tayo dito. Ito yung iPhone 16 ko. Ito, kasali pa ito ng huling vlog eh. Hindi... Magiging may-ari. Uy, nandiyan pa pala yung iPhone 16 iPhone na yan. 16, buhay na buhay pa. So, ito yung may warranty pa, no? Oo naman. So, iPhone 16, 256, 100 pa rin yung battery health. automatic kasi warranty yan. So, pagdating sa mga ganyan, magkano binibenta? Ito, nung last vlog, ewan ko magkano ko na presyo ito ngayon, pero mas ngayon, binabap ko pa siya. Ito, binibenta ko na lang ng, ngayon, 48 na lang, nabawasan pa ng 3,000. iPhone 16 na yan, 256. Meron ka ng camera control. Ayun, no? Ayun, no? Basta masabihan ka lang, naka 16. Kyle the Great pala to, ayun, no? Kaya pag naka-iPhone 16 ka, pag tumatawag ka, ganun mo. Uy, nalaglag. Tsaka meron din tayo dito, iPhone 16 Pro. Ayan, 16 Pro? 16 Pro, 256, and 100 yung battery health. Eto, nung last, binigay ko ng 59.5. Ngayon, 57 na lang, naka 16 Pro, 256 ka na. So, nag-less ng 2,500 para dito? Naka 16 Pro. Ang rig price talaga nito, nung December nabebenta to ng mga 65. Grabe. Ngayon, no? 57 na lang. 57. So, nung last time, binaba ng 59.5, ngayon 57 na lang. Nabawasan pa ng 2,000. Kaya, ewan ko na lang, pag hindi pa ito binili, tapong ko na to. Magkano binibenta mo sa ganito? iPhone 14 Pro, sample na natin sila. Ay, para ka lang din naka 16 Pro. 14 Pro 256. Ito talagang ang laki ng binaba ng presyo nito. Ang rig price nito 41. Ngayon, less 4,000. 37 na lang. Maganda pa dito, 96% battery. Ang mura na nito. Laki nung talaga nung binaba. Ito talaga yung buwan ng, hindi na buwan ng kamahalan, buwan ng kamurahan. Iyon, grabe yung hugot yun Yung mga tao nagmamahalan, yung mga gadget nagmumurahan. Iyon, grabe. Ngayong buwan is nagmamahalan. Dito nagmumurahan. Nagmumurahan. At siguro mapapamura yung mga nakabili nung December. Kasi nung last December, nakabili sila, mahigit 40 ngayon, 37. Ba't ka ba nagbababa ng presyo dito? Nagbaba ako dahil parating na yung mga panibagong stock na NTC pa rin. Bali, talagang dinidispose ko lang ng mga unit ko. Pero lahat yan, magaganda yan, malilinis, makikinis yung mga unit ko na yan. Tsaka pag andito naman sila, mache-check nila yan eh. Sabagay. Yung mga unit na yan. Talagang ang baba ko lang talaga binigay ngayon. Iba pala talaga pag Busteke, no? Oo. Kasi ang laki na lang, binawas namin mga presyo. Nagbaba na kami ng presyo, pero ano dun pa rin yung cashback na 500 pesos. So, paano ba nila mabili yung cashback na yan? Siyempre, pag nag-avail sila ng unit, magka-cashback pa rin, lalo na kapag napanood kay Kapax. 500 din yun, no? Basta pakita nyo lang, nakasubscribe kayo. At saka meron din tayo dito, Yung 13 Pro. Eto, pakita ko sa inyo. 13 Pro na 512. Eto, from 38,000. Ngayon, 33 na lang. Grabe. 5,000 na. Grabe, 5,000. Talagang dispose na lang. Anong tawag nila doon? Paubos sale. Pero makinis yun na, wala yung issue. Sa mga bibili na ito, kahit may issue ka, pwede yung bilhin to. Kasi wala tong issue. Walang issue yan. Kasi presyong may issue yun eh. Eto, walang issue. Ang baba na. Di ba? Aspiring vloggers yan. Ayan, no? Yun, no? Sana all vloggers, oh. Meron din tayo dito. Ito naman black. 13 Pro naman siya na 256. Graphite. Oh, graphite. Ito from 33. 33. Ngayon, 31 na lang. From 33 to 31. Oh, naka 13 Pro ka na 256. Basta napanood nyo kay Kapangs, pakita nyo lang na nakasubscribe kayo. Yung screenshot ulit. Pakita nyo yun kasi yung coupon nyo eh. Pakita nyo, meron pa rin kayong cashback na 500. 500? Bali, ang tatamaan na lang na ito, 30,500. Tapos, ganito pa yung previous mo. Ayan o. Yes, sir. Yun o. Tapos, Ganito meron pa, pang bubunot ka pa ng ano yung bunot mo? bubunot nyo? Kunyari, sample, naka 13 Pro, naka gift box, tapos meron ka pang Uy! tumbler. Cutie tumbler. Ayun o.
May nagtatanong dito eh. Si Lots Ganda. Yes. Nagsaswap ba sila dyan? Yung tanong niya. Oo naman, kasi mostly sa mga unit natin, galing din ng mga trade-in. So ano yung mga dapat nilang isaswap? Pero hindi na kami tumatanggap yung mga iPhone X pababa yan kasi hindi na rin namin mabenta yan. Oo, kasi parang maliit na yung value. Oo. No? Pero mga iPhone XR pataas yan, lahat pwede nyo i-swap yan. Eh paano to? Mayroon ditong gusto magpa-swap. Boss Kapangs, how much add kapag nag-upgrade from iPhone X256 to iPhone 11 128? Paano yun? Yung ganun? Ayan, yung iPhone X niya, suswap iPhone X256, suswap niya sa iPhone 11 na 128. Ay, mag-add siya ng 10K. 10K. Yes. Sa iPhone 128. iPhone 11. 11 na 128. Okay. Safe ba dyan bumili ng iPhone? So, tinatanong mo kung safe bumili ng iPhone. Yes naman, safe naman kasi una sa lahat, meron naman tayong physical store. Tsaka DTI accredited kami. Ang di mo masasabing safe kapag nabili mo through online transaction. Kasi kunyari, nabili mo, pag kunyari, natanggap mo na yung unit, sa mo pagilapin yung nagbenta sa'yo, lalo na kung scammer yun. Ayun lang, masakit talaga yun. Hindi rin po kami nagbebenta ng mga refurbished units dito sa Techie Gadgets. And meron din minsan yung mga units na merong issue pero yung dinidisclose na namin sa mga customer, nasa kanila na kung bibili nila yung unit or hindi. Hello Kapangs! How much kaya swap kay ate Techie Gadget ng iPhone 15 Pro? 1 terabyte yung sa kanya. 16 Pro Max sana, 512 or 1 terabyte. Bali kung susap niya yung 15 Pro 1 terabyte niya, mag-a-add siya dun ng 45,000. Oh, kasi 1 terabyte din yun, tsaka 512. Ano yung brand new lang ba yun? Sa brand new ba? Oo, sa brand new lang meron kami ngayon. Wala kami stock ngayon lang. Bihira lang din kasi nagbebenta sa amin ng mga 512 tas. Pataas. Brand new lang siya. Okay, brand new. okay. Meron ako papakita sa inyo. Ano yan? Sa mga budget meal yung hanap. Ito naman siya. Ito, 12 Pro siya na 256. Ang rig price nito, 25. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung mga issue ng mga unit. Katulad nito, ito lang yung issue nyo. Ayan, may basag siya dyan. Pero hindi naman siya nakakakuan kasi hindi naman niya nabasag yung camera at hindi rin yung LCD. Ito lang yung issue niya. Ito, from 25,000, ito binibenta ko lang siya ng 19,500. Hey, Yan lang yung issue niya. ilang gig to? 256 na yan. 12 Pro 256. Hey, not bad, man. Panalo-panalo ka na dyan. Kasi kung pag naglagay ka rin ng case, hindi na makikita yan. Not bad mga pang. So, tingin nyo naman. Mga 12 iPhone Pro 12 Pro yun, oh. Nag-iisa lang to. Nag-iisa lang to. So, Tapos pag nabanggit mo pa na napanood mo ay Kapangs, 19 na lang. Kasi na-cashback mo na yung 500. yes, oh. Grabe. Tapos So, meron ka pa rin previous na ganito. Ayan. freebies. Package na yan. So yun nga mga pangs, lagi niyong sasabihin yung pangalan natin para may cashback kayo. Kasi kapag hindi, matik wala. Ay, 12 Pro! Yes, ito rin yung isa sa pinakamabentang unit niya. 12 Pro kasi tatlo na yung camera mo eh. Ayun o, ayun o. Ito, 12 Pro, ang bumaba na rin talaga yung presyo niya. Na 128 and 256. Yung 256 from 25,500, ngayon 23 na lang. 23, 256 na yun. Oh, 256 na. Oh my God. So not bad para din sa mga presyoan ng mga 12 Pro. Kasi yung iba dyan, mga naghahanap ng mga 12 Pro ngayon mga pangs, kung interesado ka pa rin bumili, mas mababa na talaga yung presyo nito. So makakabili ka na ngayon. Eh pero kung yung mga 128 na ito. Yung 128 niya naman, from 23,500, ngayon 21 na lang. Kaya sa mga nag-aabang sabi nila kung kailan bababa yung presyo, eto na yun. Ito na yung buwan ng murahan. Murahan. Di, siyempre, hindi lang naman niya yung month yung pwedeng magmura. May mga susunod pa, pero siyempre, hanggat alam mo na baka kasi walang stocks, di ba? So, hanggat may pambili ka na, bili mo na. Hindi, pero naman sa karamihan sa bumibili, pag gusto talaga yung unit, pag mahal, okay lang eh. Oo, sa bagay, no? Walang mahal-mahal sa mga taong may gusto talagang bumili. Meron tayo dito 13 Pro Max. Ayun o, 13 Pro Max. Ayan, meron pa tayong gold. Merong gold, White. merong white, tsaka meron yung signature color na Sierra Blue. Talagang mabenta talaga ito eh. Sarap Kasi- netong ipalo eh. Ipalo ko sa ito eh. Boss, wag. Ano, nagagalit. Saan ka ba naman nakakita lang ganun? Dito sa mga 13 Pro Max mo, magkano binibenta yung 13 Pro Max mo? 13 Pro Max. Yung 13 Pro Max 256. Oh. From 37, ngayon 34.5 na lang. So, magkano less? 3.5. 3. Ay, 2.5. Oh. Ang bobo mo sa mata.
Tapos yung 128 naman from 34,000, ngayon 31 na lang. 31. So, yun nga, no? Isa pa rin kasi sa mga benta to dito, mapos itong mga iPhone 13 Pro Max nila dito. Especially dito sa may techie gadgets, man. Ngayon talaga yung buwan ng pagmamahalan, pero ito buwan ng pagmumurahan. Yung grabe naman yun. Totoo din mo yun, no? Kaya sa mga may jowa dyan na may alitan, ito na yung pinakamagandang peace offering. Pansin ko dito, ang dami mong iPhone 13. Eh, isa yan sa mga in-demand ngayon, di ba? Yung iPhone 13. Maganda yung mga iPhone 13 natin dito kasi mga under warranty pa. Matataas yung battery, mga 100, 99. Kasi pag under warranty, ibig sabihin, wala pang isang taon yung unit. Mostly, mga 2 to 3 months yung nagamit lang. Kaya talagang slightly used lang. Eh, tanong nila, saan ba nagagalit yung mga under warranty mo? Yung mga under warranty, yan yung mga nabili tapos binenta agad. Kunyari yung mga ginawa, inutang lang sa may mga loan offers tapos ginawa lang pera. Uy, grabe. Binenta ka agad. Binenta, men. Oo. Ayan, iPhone 13 na 128, 98% pa yung battery health. Under Yan, warranty under warranty yan. Tapos, eto rin, no? Ayan, no? iPhone 13, ayun, no? 100%. Under warranty rin yan. Kasi pag hindi na under warranty, na 100 pa, eh, magtaka ka na. Katulad na ito rin siya, iPhone 13 na 128, tapos glow black siya. Glow black. Yung magkano yung sa glow black na ganyan? Ito naman, yung iPhone 13 na 128 na open line, from 27,000, ngayon 25,000 na lang, naka-under warranty ka na, 13,128. 25? Oo, 25, ang mura na. Oo nga, kaya sabi ko sa inyo, ako yung hanapin nyo. Kasi ako rin din mahanap nyo, kasi ako naman lagi tao dito. Anong kulay yan? Ay, natong pink. Under warranty po tong kulay pink ko. Kailan pa siya? May, ngayong May. 25K under warranty pa. Tsaka malalaman nilang under warranty yan pag chinek mo sa Apple support o Apple checker. Pwede mong yung check mo lang sa open ka lang ng check coverage Apple. Ayan, lalagay mo lang yung serial number ng phone. Malalaman mo doon kung under warranty pa or hindi na. Kapag lumabas doon, coverage expired, it means wala nang warranty yun. Ito yung sample ng mga iPhone 13 na under warranty. Tapos, ito naman yung isa, itong green. Ito naman yung mga expired warranty na. Sa Apple. Sa Apple. Ito, katulad nito, sample nito, meron pa siyang warranty hanggang May. Tapos, meron pa rin siyang warranty sa amin na 1 month service warranty. Iba yung warranty mo sa Apple, iba pa yung warranty mo sa amin. Ito naman siya, expired na yung warranty niya sa Apple. Pero yun, mataas pa rin ang battery health niya. 93 pa din. 93 po. And may warranty pa rin kayo sa amin na 1 month service warranty. Kaya dito naman, ang presyo natin, yung mga under warranty, ito 25,000 na lang. Kaya ang laki nga ng binaba nito. Tapos itong mga expired na yung warranty niya, 22,000 na lang. 22,000 na lang iPhone 13 na yan. So talagang mapapaisip sila, no? Pero siyempre, kung ang differential naman ng presyo nyo, kunyari, kung pasok sa presyo nyo eto, wala nang warranty, dito kayo. Pero kung may budget naman kayo, pasok naman sa budget nyo, dito kayo kasi may under warranty pa. Para sa mga masiselan to. Eto, dito naman sa wala ng under warranty, parang sa akin, goods na goods pa rin ang bumili ng ganito. Tsaka Alpine Green yan, no? Yes, ito yung limited edition na kulay niya. All-time favorite ng mga babae. Ay, all-time favorite talaga, no? Ayan, mga yayabag. Oo, ayan. Marami yan gumagamit talaga kasi 15 plus babae. So, yung mga ganito mo, para sa mga to 128? Oo, 15 plus na 128. Eto, nung last price ko dito, 41. Ngayon, 39. Binaba ko pa siya. Ngayon, 38 na lang. Grabe, nung 41, 39, tapos 38. na lang. Grabe naman yun. Ewan, kaya nga sabi ko nila, pag hindi pa nila ito ibinili, papasagin ko na to. Boss, wag. Huwag mo papasagin yan. Dito may malungkot dito. Malungkot Ayun, siya. Uy, hindi malungkot yan, ha? Kaya nga siya nag-iisa kasi mabenta. Ganun ba yun? Ayun, 15 Pro Max. Ito siya, 15 Pro Max, natural titanium. Ito, 256 siya. Binibenta ko na lang siya ng 53. 53. Oo. So, not Ayun, bad. laki din ng binaba. Laki ng binaba. Kasi nung December, ang bentahan talaga dito, pinakamababa na yung 57 eh. Ngayon, 53 na lang. Naka 15 Pro Max ka na. Grabe, no? Pero grabe mga pang, so yung bentahan dito ng 15 Pro Max. As in talagang, ay, Diyos ko, nagmura. Mumurahin na kita eh. Dapat black mabenta kasi black ginagamit ko mga kapangs. Dapat bilhin nyo black din. Oo. Hindi natural muna kasi yun yung display ko eh.
Isa yun sa mga ginagamit ko. Ano balita dyan sa mga yan? Uy, laki kaya ng binaba ng 14 Pro Max ngayon. Sobra talaga. Nung December talaga, yung 14 Pro Max 256, 49. Tapos ngayon, yung 14 Pro Max 256 ngayon, 44 na lang. Ay, Diyos mio, marimar. From 47, 46. 49 pa nung December talaga. Oo. Pero nung January, magkano presyo mo dito? 46. 46. Oh, ngayon nabawasan na naman ng 2,000. Parang bargain na talaga yung nangyari dito eh. Nagiging Pwede bargain mo na. nang lagyan na to ng Hindi na sila lugi dun eh. hindi na. Kasi gagamitin nyo sa mga pang-video mapan. Isa yun sa ginagamit ko pang-video, itong 14 Pro Max. Yung 128, nasa magkano yung 128 Yung mo? 128 naman, kasi nung last price ko noon, 44. Tapos nagbaba na naman ng 42. Ngayon, 40 na lang. Ay, grabe. Diba? Ang mura na. Kaya sabi ko nga, pag wala pang bumili na ito, talagang Wag. 14 Pro Max yun eh. sa mga natin, nagbaba na po talaga ang presyo ng 14 Pro Max. Ano yun? So, meron din ako may sasuggest ng mga unit na Pro Max na budget meal lang. Ay, ano yun? Ito siya, 12 Pro Max. 12 Pro Max. Yes. Para hindi sa mga abot yung presyo ng 14 Pro Max, eto, naka 12 Pro Max ka naman. Basta Pro Max. So, magkano ba sa inyo na ito? Yung 12 Pro Max na 256 ngayon, from 28.5, nung last ko presyo eh. Ngayon, 27 na lang yung 256. 27? Oo. Tapos yung 128 naman, 25 na lang. 25? 25, naka 12 Pro Max ka na. Tapos ang malupit pa dito, eto malupit pa dito. Sabi mo nga, ano yung cashback ba yun? Oo, basta yung cashback, sabihin mo, pakita nyo lang napanood nyo kay Kapangs. So, malilas pa ng 500. 500. Grabe. Ano? So, magiging 24.5? 24.5 na lang, nako. Hindi naman nata sila nakapanood eh. Oo. Diba? Siyempre, 25 pa rin yan. Diba? Basta pag hindi napanood, wala kayong cashback. So, kapag napanood nyo tong video na ito mga Posmatic, meron kayong cashback, sasabihin nyo lang. Diba? Basta screenshot nyo lang. Nakatapos nila mag-update ni Hussein, no? Oo, tatapos lang namin. Price drop lang si Hussein, pero yung quality ng mga binebenta namin, same pa din. NTC, and syempre, hindi pa rin tayo magbebenta ng refurbished. Sobrang baba na magpresyo ng ibang seller. Kumbaga, kaya pa din naming tapatan, kahit na mas maliit na lang yung tubo, wag lang magbenta ng refurbished tulad ng iba. Ayan, meron kasi ako nabasa dun sa sa dating vlog natin na nag-comment. Tinatanong niya si Vincent, Kapangs question lang, pag bumili ka ng mga nakalock na phone like smart lock, kung sakaling hindi nakapagbayad yung owner ng phone, hindi ba malalock yung phone? Or kunyari, i-declare nilang nawala. Yung may mga under warranty pa or hindi pa tapos yung 2 years contract kay Smart, hindi po kami bumibili and hindi rin po kami nagbebenta like 15 or 16 series. Ngayon, kung halimbawa 14 series pa baba, safe na yun, bumili ng smart lock. Yes po. O kasi tulad nun, 15 series, so wala pa siyang 2 years na since nung nilabas ni Apple. So may possibility pa din na maputulan nga pag hindi siya binayaran ng dating may-ari. So, hindi siya safe na bumili pag mga 15 series hanggang 16 series. Ang safe lang, 14 series pa baba. Kasi mga 2 years na yan na nailabas ni Apple. So, ang contract kasi ni Smart 2 years eh. Yes. So, after 2 years, so syempre, safe na yun. Bayad na yung may-ari eh. Yung dating may-ari. So, dapat iwasan nila yung pagbili ng mga smart lock kapag di pa tapos yung contract. Yung kontrata kay Smart. Okay. Sa mga bibili ng smart lock, so ang kailangan nila mga bili ng smart lock lang din ngayon, yung mga nasa 14 Pro Max. 14 series pababa. 14 series. Oo, yun, safe na yun. Kasi mga 2 years na silang labas eh. Tapos meron din dito, files 8031. Kapangs, patanong rin kay Ma'am Lai if Ox ba nabilhin ang Japan variant na iPhone? Safe ba nabilhin? Kasi maraming nagsasabi, permanent shutter camera sound round. So ako, siguro possible kaya ayaw nilang bilhin mo yung Japan kasi sell stock nila. Baka yung kanila, hindi Japan variant. Pero ang Japan tsaka Korean variant, meron po talaga siyang camera shutter. Pero once po na nilagyan nyo siya ng SIM card, wala na po siyang camera shutter. Na-off na po siya. Nag-start yan since nung nag-update si Apple ng iOS 16. 16. So nawala na yung ganun. Wala na yung camera shutter. Pero magka-camera shutter ulit yan pagka yung halimbawa region nyo, halimbawa nag-visit kayo ng Korea or Japan, pag nalagay dun sa region nyo yung Korea or yung Japan, automatic meron pa rin siyang shutter. Kasi nasa batas nila. Oo. Okay. Na bawal kumuha ng picture na walang consent nung kinukuhanan mo ng picture. Pero Parati
Tapos may idea sila, no? Para may idea sila. Pero kung halimbawa ako papipiliin, kasi pares lang naman si Japan tsaka si Korean variant na may shutter yung camera, kung papipiliin ako dun sa dalawa, mas gusto ko pa din yung Korean variant. Kasi ang difference naman nila, si Korean variant may NTC approved. Si Japan wala. Wala siyang NTC approved. So kaya pala mas iba na mas gusto nila na, ay magko-Korea variant na lang ako. At saka si Japan and Korean variant, picture sila camera. Kaya ang gaganda ng mga camera pagka mga Korean variant and Japan variant. So yun nga yung pinagkakaiba ng variant na Yes. may Hong Kong, US, or like yung NTC, tinatawag nila na Korea tsaka Japan. Yung kasi hindi nila alam na sa US, 14 series pataas, wala na. Oo, tulad nga po pala ng mga US variant na 14 series pataas, pag nakakita kayo ng US variant na mura lang, na 14 series pataas, huwag nyo na pong bilhin. Nasa sa inyo pa din kung gusto nyo bilhin kasi originally, ang 14 series pataas na iPhone na US variant, walang lagay ng SIM or walang SIM slot. eSIM lang talaga siya. So, pag nakakita rin po kayo na merong SIM slot or may lagayan ng SIM na 14 series pataas po, ibig sabihin po, modified po yun. Hey. Yes. Modified means napalitan na siya ng housing. Ang pinalit na housing is yung pwedeng lagyan ng SIM card. Yan. So, ang difference naman din ng Hong Kong at Hong Kong and China, sorry. Mas okay sa akin si Hong Kong kasi parehas lang sila ng setup ng mga ibang variant. Ibang variant. Unlike kasi kay China, parehas silang dual SIM si Hong Kong and China. Yun nga lang pag si China, medyo sablay lang pag every time magda-download ka, papipiliin ka, may lalabas dun may magno-notify na pipili ka kung gagamitin mo siya kung through Wi-Fi lang or through Wi-Fi and cellular. So parang hassle pa nun. Hassle siyang gamitin. Pero nasa inyo pa din yun. Kumbaga sanayan na lang Baka pag bumili ka ng China variant, syempre mas mura pag China variant Pero pag matagal mo nang gamit, siguro masasanay ka din na ganun. Sabagay. Nasa inyo pa din yun, kung ano yung mga choices nyo. So yun lang, yung bibigay nating tips about sa mga variants. Tapos, eto, kasi yung iba, sasabihin, yung makabenta lang. Magtatanong yung customer, anong variant tong brand nyo na bibilhin namin. Sabihin, Hong Kong variant. Tapos tatanong, ang warranty po saan? Ang sasabihin ni seller, kahit saan, pwede siya pa-warranty. Obvious naman si seller, wala siyang alam sa mga binibenta niya Mga iPhone na walang NTC variant or hindi siya NTC approved, matik yun, walang warranty kay Apple dito sa atin sa Philippines. Unless po, kung halimbawa meron kayong resibo, kung halimbawa yung nabili nyo is Hong Kong variant, tapos meron kayong resibo from Hong Kong, papawarranty. Pwede, papawarranty. Pero kung bibili kayong brand new, matik mag-NTC na kayo. So, kahit anong variant pen ba sa NTC. Pero nakadepende rin sa kanila kung ano yung mas gusto pa rin talaga nila. Yes, oo. Ngayon kung halimbawa, tulad nung Suki ko, lagi siyang dual SIM, okay lang sa kanya na walang warranty kay Apple. Kaya ang kinukuha niya, Hong Kong variant. Kasi alam na, kumbaga matagal na siyang user ng ng iPhone. So okay lang sa kanya, walang warranty. Depende lang talaga sa paggamit. At least may mga natutunan kayong tips pagdating sa mga iPhone. Sa update pala ito, meron akong nabasa kay Black Bay Mema. Boss, nakakapagduda kasi sa Green Hills, bakit ayaw nilang ipa-update sa bagong version ng iOS yung mga unit nila? Mabuboy daw yung warranty. Bakit? So kami naman dito sa Techie Gadgets, hindi po namin pinagbabawal yung pag-update ng iOS version. So pwedeng-pwede sa amin po talagang sasabihin namin na okay lang, pwedeng-pwede nyo po i-update yung version ng bibilhin yung phone sa amin. Pero risk pa din yun. Kumbaga, kayo pa rin po yung magtitake ng risk. Nasa inyo pa din yun. Kasi ang may papayo ko lang, kung gusto nyo i-update ng version yung phone na nabili nyo sa amin, make sure na malakas yung wifi or yung internet. Tapos, hindi lowbat yung phone. Wag na wag nyo rin pong papatayin yung phone while updating kasi doon po nagkakaroon ng problem yung phone. Yes, kasi merong iba, alam mo yun, nagsisinungaling. Oo, nagsisinungaling pa sa amin, lalo na pagka na-disgrasya niyang pindutin yung update, tapos bigla niyang papatayin yung phone, tapos babalik sa amin kasi nasira yung phone. Malamang wala kaming warranty doon. Kasi kasalanan niya, pinatay niya habang ina-update Pero ganyan natataranta na, uy, paano to, nag-update, napatayin ko muna. At saka hindi naman siya advisable na every may lalabas na update, i-update mo yung phone, masama ka lang sa uso. Hindi po. Pero kung gusto mo, ang advice talaga namin, before aalis sa amin yung customer, kung gusto mo, magbabayad ka lang ng 100 or free na namin yun free na. Pa-update na lang dito sa computer. Yes po.
pa-update na lang. So, kumbaga, libre yun naman magpa-update. Libre lang magpa-update. And yung sa Apple ID pala, minsan may nagre-reklamo sa amin, mag-chat, bakit hindi nakakagawa ng Apple ID, peke ba to, ganto ganyan, or may sira. Hindi po yun sa phone ang may problem, sa server ni Apple. Sir. Hindi. Yes. May bago kasi ngayon, kasi totoo sin yan, pagdating naman sa paggawa ng Apple ID ngayon, hindi na talaga basta-basta ang paggawa ng Apple ID kung wala ka mismong iPhone or mga Apple products. So kasi ngayon, kapag bili mo ng tapos i-reset mo yung isang iPhone, may nakalagay na doon na pre-create Apple ID. So, matik yan, hindi ka na pwede mag-create ng Apple ID ngayon sa website lang, bawal lang kasi yun ngayon. So, kailangan meron ka talagang Apple or iPhone, iPad, MacBook, basta meron kang ganun, makakagawa ka ng Apple ID. Pero pag wala, negative na. O, kasi ganun ka-secure ang Apple. Ganun ka-secure ang security nila. Tapos po, ang gagawin nyo po, kung bibili kayo kay Techie Gadgets, kung halimbawa wala pa kayong Apple ID, pwede po kayo magpagawa sa amin. Libre lang po inuulit ko, libre. Wala pong bayad. Unlike sa ibang seller, may bayad 100 to 300. Yung 300, magkano din yun? Sayang. Oo, sayang din yun. Yung iba pa nga 500 pa daw eh. Kahit sabihin mong 100 pesos lang yan, sayang pa din yung 100 pesos. Meron ka pa rin ibang pwedeng paglaanan yan. Sa amin, free lang po magpagawa ng Apple ID. Free na yung update, free pa yung paggawa ng Apple ID, free pa yung 3U Tours. Tsaka yun nga po, pagka may issue yung phone, sinasabi namin, kasi hindi naman lahat po na-check sa 3U Tools. May iba pa din na nagagawa ng paraan ng technician kung halimbawa napagawa na ng dating may-ari. Pero sa amin po, in case lang po, meron kaming unit na merong issue, sasabihin namin sa customer, di-disclose namin yun, and yung price mas mababa compare dun sa walang issue. At least bibigyan kayo ng mga tips and idea pagdating sa iPhone. Okay? Galing yan kay Madam Techie. Yan. So kung bakit siya nagbibigay ng tips mga pangs, dahil nagtitinda siya dito sa Green Hills at seller siya ng mga iPhone. Dapat talaga, basta seller ka, alam mo dapat kung ano yung mga binibenta mo. Yes, okay? Hindi yung makabenta lang, presyo lang kayo magbe-base, hindi po. Dapat yung seller, alam din niya kung ano yung binibenta niya.